And I think to myself, what a wonderful world. Ako ba yan? So, di ba nga kanina, nagkano tayo na buhay yung lolo ni Jeffrey, no? After i-declare na patay, so nakausap ni Jeffrey na buhay pa yung lolo niya. So, makalipas ng ilang oras, kasi di ba, kaninang alas 3 daw ay nabuhay, alas 3 ng madaling araw, ngayon po ay alas 11 na ng umaga, at humingi pa doon ng kanin yung lolo niya. Ngayon daw po ay namatay na, dineklara ulit na patay. So, nagano sa akin kanina si Jeffrey. Nagtumawag din at ito, na-off ko kasi kaya kaumustahin natin si Jeffrey. Hello, Jeff. Huwag masyado nang umiyak. Huwag nang masyadong umiyak. Huwag nang masyadong umiyak. Huwag nang masyadong umiyak. Huwag ka nang masyadong umiyak. Huwag nang masyadong umiyak. At yung katawan mo. Ang kailangan natin tanggapin. At least si Lolo, isipin mo na lamang, si Lolo mo ngayon, wala nang nararamdamang sakit, di ba? Wala nang nararamdamang sakit si Lolo mo ngayon. Sino nagbalita sa'yo? Ha? Si Uncle po. Si Uncle, nakausap mo si Papa? Hindi pa po siya hindi pa siya naka-open po, pero may GC po kami sa family po. Nag-message na. Tama na. At alam naman natin na si Lolo mo ay masaya na sa kung nasa saan man siya ngayon. Diba? Huwag ka nang umiyak. Alam na natin nasa maayos na kalagayan na ngayon. Si Lolo mo ba ay nasa hospital pa ngayon? Ha? Nasa hospital pa ba si Lolo mo ngayon? Opo, nag-contact na po ng ambulance po, ng Panagay kami. Kasi ang plano kasi dapat nila kuya ngayon, nila Daddy Paul mo, ay pupunta sana doon sa inyo nga, kung saan nakaburol. Kaya di ba nag-message ka kanina na buhay pa nga si Lolo mo kaninang alas 3 ng madaling araw. Pero na-message ko na na-message ko na si kuya at sinabi ko nga na wala na talaga si Lolo mo. Tanggapin. Pag-pray mo, ikaw, kailangan mo magpalakas dahil ang gusto mo umuwi ng Davao, di ba? So, nag-usap na kami. At kung papayagan ka ulit, paluwas ngayon si kuya dito, paluwas siya next week. Sabay-sabay na tayo pupunta ng Davao, basta maging malakas ang katawan mo. Gusto mo umuwi ng Davao, palakasan mo yung katawan mo para may kondisyon ka na makauwi ng Davao. Ha? Ipagdasal si Lolo, ganun talaga ang buhay . Ilan taon na si Lolo mo? Ha? Hindi mo alam? Hindi mo alam kung ilang taon? Okay lang. Si Lolo naman mo siguradong masaya na sa kung nasa saan siya ngayon. Iwasan mo yung stress. Iwasan mo yung masyadong normal na makaramdam ka ng lungkot. Diba? Marami pa sa atin ngayon, hindi pa alam na gumamit ng solar. Pero hindi nyo ba alam na napakadali lang naman talagang gamitin ng solar dahil meron na tayo ngayon ng mga smart solar na kahit kayo mismo ay kayang-kaya nyong ikabit ito sa inyong tahanan. That is 200 watts na pwede nyong gamitin indoor and outdoor.
Napakaliwanag na nito at talaga namang makakatipid pa kayo sa kuryente. At ang maganda pa dito ay may kasama na itong remote na pwede nyong kontrolin. Pwede nyo itong iset ng 3 hours, 5 hours, or 8 hours. At ang isa sa nagustuhan ko dito ay malaki na ang kanyang solar panel na makapagbibigay ng continuous lightning na up to 12 hours. Let's say, alas 6 ng gabi nyo binuksan, mamamatay pa siya ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. At ang maganda dito, hindi basta-basta nababasa ang bulb nito dahil waterproof na. Kaya kung gusto nyo pong mag-order nito, ay mag-message na kayo dyan sa PB Team Solar. Nagdalamhati ka eh. Pero kailangan mong i-condition yung katawan mo. Kailangan mo rin tulungan yung sarili mo dahil ikaw man ay may sakit din. Di ba? Oh. Maiintindihan ni lolo mo kung bakit hindi ka makakauwi. Maiintindihan ni lolo mo yun. Alam ko maiintindihan niya yun. Kasi po, sa lahat po na namin po, may mga po niya pa dito sa Manila. Parang pinakamalapit po talaga sa kanya. Ako lang po, ano po. Ikaw yung alam naman namin yun. Nakita naman talaga namin na ikaw yung pinakamalapit sa lahat ng apo niya. Pero alam kong maiintindihan naman ni lolo mo yung sitwasyon. Kung bakit hindi ka makakauwi. Ha? Umuwi ako siya ngayon sa Disyembre po. Sobrang saya po namin. Ako lang po talaga yung nagpapasikin sa kanya. Lakasan mo loob mo at ganun talaga. Ano? Ayaw din naman ni lolo mo na bakit ka magiging malungkot. Ito pa rin mo na lang yung wish ni lolo na makapagtapos ka ng pag-aaral o kaya magpagaling ka. Yung wish ni lolo mo na maging principal ka dun sa inyo, ito pa rin mo yun. Para huwag ka lang masyadong mag-iyak at bawal. Ha? Kalamayan mo yung loob mo. Para hindi ka rin magkaiba. Kasi mahirap na yung katawan mo ang bumagsak. Mamaya, tawagan mo si papa mo. Pero, siguro busy pa sila kaya hindi mo makontak. Busy pa sila sa mga syempre maraming asikasuhin din. Tapos babalitaan na lang natin sila kuya kung saan nakaburol si lolo mo. Pero doon siguro rin sa bahay, sa bahay nyo? Oo. Kasi papunta sana sila. Ha? Sabi ko ng aking tempo ko lang masyado kasi alam niya po may sakit po. Kaya nga, huwag ka masyadong mag-alala at alam din naman nila na may sakit ka. Takasan mo lang yung loob mo. Ganyan talaga. Si lolo mo, ngayon, wala nang sakit na nararamdaman. Masaya na siya sa kung nasasaan na siya ngayon. Ipag-pray mo na lang. Sabihin mo na lang na lolo, patuloy mo pa rin akong gabayan ka mo. Diba? Hanggang matapos ko yung pag-aaral ko. Gawin mo inspirasyon si lolo mo para gumaling ka. At makapagtapos ka ng pag-aaral. Huwag nang masyadong stressin ang sarili at bawal din sa'yo. Hindi ka na ba nagsusuka ulit? Very good. Basta yung gamot ha? At kung ano yung mga advice sa'yo ng doktor, yun ang susundin natin. Nandito ko siya kanina. Nandyan siya kanina? Bakit nakita mo? Ha? Sabi ko na yung tawag sa akin, Epe. Sabi na, Epe. Narinig mo si lolo? Okay. Nagpaalam siguro sa'yo si lolo. Hindi mo nagising ako ng madaling araw. Hindi kanina. Lakasan mo loob mo. At
lakas mo loob mo at hindi po pwede na ano rin. Buti na lang may solar light tayo. Huwag na kayong matakot. Available na po ating emergency light. Ito po ay mayroong USB charging. Po kayo mag-charge ng cellphone po dito. Mayroon po itong magnet na pwede niyong idikit hubong ng bahay niyo. Ito po ay pang-emergency. Pwedeng dalhin kahit saan. For only 1,600! Shipping nationwide. Kaya ano pa kung hinihintay nyo? Please na po kayo sa BB Team Solar. Maraming salamat po! Bye-bye! Bye-bye! Ano yung katawan mo eh, babagsak ka din. Pagka ano. Naiinom mo yung gamot mo ha? Nakainom ka na ng gamot mo? Ha? Oh, sige. Eh, anuhin mo yung katawan mo at ano? Kasi mahirap na ikaw yung bumagsak dyan. Mahirap yan eh. Kung mamaya makibalita ka na lamang, makibalita ka sa family mo, kay lolo, kay papa mo. Iyak ko ang baryo namin eh. Ha? Iyakan ko lahat. Ano yan? Iyakan lahat. Siya yung pinakamatanda sa amin. Yung isang barangay, siya yung pinakamatanda eh. Iyakan talaga din eh. Ibig sabihin, naging mabuti ring lolo si lolo mo. Ay, naging mabuting tao si lolo mo doon. Maganda yun. Maganda yung naiwan niyang alaala sa inyo, sa mga sa mga kabarangay niyo doon. Lakas mo loob mo at hindi po pwede na yung katawan mo naman ang babagsak. Di ba? Magpahinga ka. Pahinga ka muna, huwag masyadong mag-isip. Mamaya, tawagan mo si papa mo. Tawagan mo si papa mo. Talaga yun si Papa eh. Ha? Lahat naman ang kapatid na hindi talaga tumulong kay Lolo eh. Lahat na yung may mag-awa yun eh. Ayaw mo na lang. Galit yun eh. Ayaw mo lang. May mga pinsan din ako dito sa Maynila. Nagtatrabaho. Dito talaga sumusuporta kayo. Hindi nagbigay eh. Tapos sabi pa ni Lolo, ito talaga na ako ko. Dito talaga sa kapatid. Dito talaga yung ako ko talaga. Hayaan mo na. At least kayo ay iniintindi nyo si Lolo. Magpahinga ka. Huwag kang mag-isip ng mag-isip. Tama na muna ang iyak-iyak, ha? Alam kong malungkot, pero mo yan loob mo at bawal sa iyo yung mga ganyan. Baka lalong mapasama. At pahinga muna, ha? Pahinga muna. Ate, mo yung loob mo. Sige na, bye-bye. So nga natin kanina mga kabayan na nakausap ni Jeffrey, yung family niya, nabuhay nga yung lolo niya. Pero ngayon, nag-iiyak na naman si Jeffrey dahil tuluyan na nga pumanaw ang lolo niya. At alam naman namin po yung mga kabayan na talagang si Jeffrey
ang isa sa pinaka-close ng lolo niya pagdating sa mga apo. Kahit na magkausap sila sa cellphone, palagi rin nagtatawan. At tayo naman po, on behalf of our family, sa aming pamilya, sa pamilya po ni Jeffrey, pinapaabot po namin ang aming taos-pusong pakikiramay sa pamilya ni Jeffrey, kay Tatay Jimmy, kay Lola na naiwan ng kanyang asawa. At dalangin namin ang kapayapaan din po ng inyong mga isip at loob, lalo na po sa mga gantong sitwasyon at pagkakataon. Huwag po kayong mag-alala dahil si Jeffrey po ay aalagaan naman namin. Inaalagaan namin dito at hindi naman namin pababayaan. At sana maunawaan nyo rin po kung hindi po siya agad pwedeng makauwi, dahil iniintay pa rin po namin ang magiging advice din ng doktor kung ano po yung mga kabuti para kay Jeffrey. Huwag po kayong mag-alala dahil sisikapin naman natin na maging magaling talaga si Jeffrey, nang sa ganun ay makasama niya po ulit at makapagpahinga din at maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Muli po ang aming taos-pusong pakikiramay sa pamilya po ng naulila. So tuloy-tuloy po yung pagpapagaling ni Jeffrey. And palagi ko po ipinapaliwanag sa inyo na talagang hindi pa po pwede na mapagod din, at mag-travel si Jeffrey dahil sa kanyang kondisyon. Pero okay na po siya. Kailangan na lang nating hintayin na mas maging malakas siya para mag-proceed tayo dun sa surgery na kailangan gawin sa kanya. And ngayon sana ay graduation nila Jeffrey. Kasama sana siya sa graduation kasi meron sana siyang award. Kaya lamang hindi nga po pwede. Dahil sa sitwasyon niya. At naiintindihan naman natin yon at naiintindihan ni Jeffrey yon. Dahil number 1 priority natin dito ay ang kanyang paggaling. So, ngayon, kinausap natin si Jeffrey at naiintindihan naman niya na talagang hindi pa makauwi ng Davao. Hindi tayo aabot sa burol ng kanyang lolo. At alam ko naiintindihan naman ni Jeffrey yung bagay na yun dahil itong batang ito ay matalino. At mabait din naman. Yung kanyang pag-aaral mga kababayan, huwag kayong mag-alala dahil hindi naman siya talagang titigil forever. Syempre, kailangan natin i-priority yung pagaling niya. Kahit na matigil siya ng 1 taon muna magpahinga, walang problema yon. Dahil ang ini-aim natin dito ay ang agaran niyang pagaling sa kanyang sakit. At tayo naman ay naniniwala at talagang ginagawa naman natin ang lahat, lalo na ni Pugong Biyero, para gumaling si Jeffrey. So, siguro, yung 1 taon ay magiging sapat na pahinga niya para makapagpagaling at para magpatuloy ulit sa kanyang pag-aaral. Kasi si Jeffrey po talaga mga kababayan ay napakasipag na bata. Matalino sa school, Ito nga sana, may award sana siya. Hindi po siya nakapag-final exam. Wala pang yung school nila. Wala pang update regarding dun sa request para sa final exam niya. Pero nakausap ni Jeffrey yung mga professor at ang sabi, kahit hindi na daw mag-final exam si Jeffrey, ay pasado na daw. Dahil sa sobrang taas noong mga grade ni Jeffrey, noong prelim sa midterm. May mga pagkakataon nga po na talagang na-exempted pa sa mga exam ito si Jeffrey dahil sobrang taas ng grade. Gustong-gusto ng batang ito na makapagtapos ng pag-aaral. Kaya kung ito tatanungin ninyo, ayaw niya talagang uwi ng Davao. Mas gusto niya dito para magpatuloy ng pag-aaral. Ito nga lamang, may nangyari nga na ganito. Pero syempre, katulad nga po ng sabi ko, magpapahinga lamang muna si Jeffrey, magpapagaling, at pagkatapos po nito, ay babalik siya sa pag-aaral niya. At hindi itong bagay na ito ang magpapatigil para matupad ni Jeffrey ang kanyang mga pangarap. Kaya sa inyo po,
mga sponsor ni Jeffrey, kay Tita Jasmine Quickson, kay Tita Devi Obata, kay Sir Will Puni, at sa inyo pong lahat na nanonood sa amin, sumusuporta. At syempre kay Pugong Bilero sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. God bless po.